In Genesis, sabi po ng Panginoon kay Noah, para hindi lumubog yung barko na kanyang ginagawa, pinalagyan po ito ng Panginoon ng tinatawag na bitumen and pitch. Sa panahon po ni Moses, ganoon din po. Nung ilagay po siya ng kanyang nanay sa basket, nilagyan din po ito ng bitumen and pitch. Sabi ko, totoo kaya ito? This so-called bitumen and pitch. So what I did, sinong gumagamit ng AI? Taas ang kamay. Wala, buti pa yung mga nanay natin dito, alam nila yung AI. Asa na yung mga kabataan? Sinong gumagamit ng AI? AI is ChatGPT, Gemini. Okay? Si Gemini daw ang ginagamit nila. So, it shows that there is bitumen and pitch. This is a highly viscous black waterproof and adhesive organic materials often used for coating and binding. So sa mga architect natin dito, sa mga engineer natin, ito yung tinatawag na, ano po ito? Kuya Leo, waterproofing. So totoo po siya. And sa New Testament, meron pong isang waterproofing na pinagkaloob ang Panginoon. And that is through the blood of Christ. Mga kapatid, sa umagang ito, nalulunod na ba tayo doon sa problema, yung mga alalahanin sa ating negosyo, sa ating mga trabaho, sa mga estudyante natin na sobrang dami ng mga pinagagawa. Sa umagang ito, huwag nating kakalimutan, in the New Testament, there is one waterproofing and sealant that the Lord has provided us. Sabi dito, the blood of Christ in Scripture symbolizes what? Protection, salvation, and purification from sins through the blood of Jesus Christ. Kaya kaya mga kapatid, sa umagang ito, napakabuti ng ating Diyos. Sabihin po ninyo sa inyong katabi na, you are blessed today because by the love of Christ. Kaya ating pong purihin ang ating Panginoon. Tayo pong tumayo. Let us welcome each and every one. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, tunay po Panginoon na napakabuti mo sa aming buhay. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for your grace. Thank you for your unfailing love, Panginoon. Sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Patuloy po, Panginoon, na kami ay humihiling at humihingi, Panginoon,
na kami po ay patawarin mo sa aming mga pagkakasala. Pakumbaba po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na maglinis sa amin. Sa umagang ito, ang nais namin, Panginoon, tunay na ikaw ay mapapurihan sa aming pag-awit, sa aming pagkanta, sa aming pagsayaw. At Panginoon, sa umagang ito, please bring your message, O God, through our Pastor Lawrence, O God. At Panginoon, magamit namin lahat ng mga bagay na ito sa pang-araw-araw na aming buhay. Panginoon, sa umagang ito, anumang kabigatan na mayroon kami, mga alalahanin, problema, Panginoon, trabaho man, opisina, sa school, Panginoon, sa hanap buhay, sa lahat ng aspeto ng aming pang-araw-araw na relasyon sa aming mga kapatid, kapwa manggagawa, sa aming sambayanan, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na lumalapit kami at dumudulog sa iyo na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na mapagpakumbaba at puso, Panginoon, na magpatawad. Because you first love us, O God. At maraming pong salamat. Sabi po sa Romans 5:9, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Amen. Thank you, Jesus, for being with us this morning. You are truly great, O God. Tanggapin niyo po ang mga awiting alay lamang po namin sa inyo, Panginoon. Hallelujah! All creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. God is great, and His grace fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Unto you, O God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, that all may hear and all may see. God is great, and His grace fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world.
Jesus, nasamba ka namin, Panginoon. There is none like you, O God. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad niyo. O Amang mapagmahal, ito ang panalangin ko, makita ka nilang lahat sa buhay ko. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad Diyos. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad Diyos. O
Purihin natin ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Muli natin palakpakan siya. Purihin ang Panginoon. Hindi madadaya pagkat nakikita sa gawa. Aming Diyos, aming Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat napakabuti niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin, kayo po ay aming kasama ngayon. Salamat sa inyong kabanalan. Dahil sa inyong kabanalan, nahahawa kami, Panginoon, sa inyong katangian, sa inyong kabutihan, sa inyong kabaitan. Nawa, Panginoon, patuloy kaming manatili sa inyong presensya, Panginoon, upang nang sa ganon, O Diyos, ang inyong kabutihang loob, ang inyong pag-ibig, ang inyong magagandang mga katangian ay mapasa amin din. Kaya, Panginoon, nagpapakumbaba kaming lumalapit, humihingi kami sa inyo ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Kami po'y pakalinisin ninyo ng inyong banal na dugo. At sa oras na ito, Panginoon, binubuksan namin sa inyo ang aming buong buhay. Kami po, Panginoon, ay inyong pangunahan. At sa aming pakikinig ng inyong mga salita, mangusap po kayo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 2 Kings 17:41. Even while these people were worshiping the Lord, they were serving their idols. To this day, their children and grandchildren continue to do as their ancestors did. Ito po ang binanggit ng sumulat ng 2 Kings patungkol po doon sa mga tao na nandun sa Samaria, na kung saan sila po ay dinala roon. Sapagkat sinakop po ng bansang Assyria ang Israel at dinala po lahat na bihag yung mga taga-Samaria, taga-Israel. Dinala po sila kung saan po nagkakampo ang mga taga-Assyria. Dumating ang panahon na yung Samaria ay pinatirhan po ng hari ng Assyria ng mga taga-ibang bansa. 2 Kings 17:24-26. Nagpadala ang hari ng Assyria ng mga tao mula sa Babylonia, Kuta, Aba, Hamat at Separbaim. At pinatira niya sila sa mga bayan ng Samaria para palitan ng mga Israelita. Sinakop ng mga taga-Assyria ang Samaria at ang iba pang mga bayan ng Israel. Sa simula pa lang ng pagtira nila roon ay hindi sila sumamba sa Panginoon. Kaya pinadalhan sila ng Panginoon ng mga leon para patayin sila. Sinabi ng mga tao sa hari ng Assyria, ang mga pinatira mo sa mga bayan ng Samaria ay walang alam sa kautusan ng Diyos sa lugar na iyon. Kaya nagpadala siya ng mga leon para patayin sila dahil hindi nga nila nalalaman ang kanyang kautusan. At ganun po ang nangyari. Kaya po, nang malaman po ng hari ng Assyria ang mga pangyayari, agad siyang nag-utos. 2 Kings 17:27-28. Kaya nag-utos ang hari ng Assyria, pabalikin sa Samaria ang isa sa mga pari na binihag natin. Hayaan niyo siyang magturo sa mga bagong nakatira roon upang kung ano ang kautusan ng Diyos sa lugar na iyon. Kaya ang isa sa mga pari na binihag mula sa Samaria ay bumalik at tumira sa Bethel. At tinuruan niya mga bagong nakatira roon kung paano sambahin ang Panginoon. Dahil nga po, mga dayuhan, hindi alam, galing sa ibang bansa, kaya ganun po ang nangyari. Bit-bit pa rin po nila yung kanilang dating paniniwala, ganun doon sa lugar na iyon, ang sinasamba ay ang Panginoon. Natutunan nga ng mga nilang sumamba at maglingkod sa tunay na Diyos, subalit patuloy pa rin silang gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. James 1:21-22, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayanang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Mula po sa Exodus, nagpunta tayo ng Book of James. At ang kausap po dito ni Santiago ay mga Kristiyano na.
mga kapatira na, mga nananampalataya na sa ating Panginoon. Sa ating pagbubulay-bulay ng mga binasang talata ngayon, paano natin maihahambing o maihahalin tulad ang relihiyon ng mga Samaritano noon sa mga nagsasabing Kristiyano ngayon? Sa paghahambing ng relihiyon sa mga Samaritano noon, sa mga nagsasabing Kristiyano ngayon ay parehong a religion of fear. Makikita po natin ang ebidensya na talagang ang mga dayuhang naninirahan noon sa Samaria ay may takot sa Diyos. 2 Kings 32, so they feared the Lord, and from every class they appointed for themselves priests of the high places who sacrificed for them in the shrine of the high places. Kaya natakot nga raw po sila. Kaya ang bawat lugar kung saan meron po mga dayuhan, nagtalaga po sila roon ng mga iba't ibang tagapagturo. Mga saserdote. Ipinakita nga nila na sila'y may takot sa Diyos, pero patuloy pa rin po ang kanilang pagsamba sa kanilang mga kinasanayang Diyos bago sila pumunta sa Samaria. 2 Kings 17:33-34, they feared the Lord, yet served their own gods, according to the rituals of the nations from among whom they were carried away. To this day, they continued practicing the former rituals. They do not fear the Lord, nor do they follow their statutes or their ordinances, or the law and commandment which the Lord had commanded the children of Jacob, whom He named Israel. Kahit patuloy po ang kanilang pagkatakot sa Panginoon, pinapakita nila na takot sila, pero nagsisilbi pa rin daw po sila sa kanilang mga kinagawiang Diyos-Diyosan. Ang totoo, they imply the wrong kind of fear. Pinahihiwatig na mali po yung pagkatakot na ipinapakita ng mga taong nanirahan noon sa Samaria. 2 Kings 17:34, they do not fear the Lord, nor do they follow their statute or their ordinances or the law and commandment which the Lord had commanded the children of Jacob, whom He named Israel, because they practice the former rituals. Dahil hanggang sa araw na yon, kahit na sinasabing matakot kayo sa Panginoon, magkaroon kayo ng paggalang sa Kanya, pero yung dati nilang kinagawian, hindi nila matalikuran. So, mali ang kanila pong ginagawang pagkatakot. Sa labas, takot, pero sa gawi, hindi. Sa pinapakita, parang takot nga. Kasi nag-a-attend sila ng Bible studies, sumasamba nga, pero after that, hindi mo makita sa kanilang pamumuhay. Ang Biblia po ay patuloy na nagtuturo that there is a proper fear of the Lord. Matthew 10:28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay sa katawan, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayanang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Ito po yung itinuturo ng Panginoong Jesus na dapat nating katakutan. Maraming iba takot na sa tao, siyempre, lahat naman tayo, ayaw nating magalaw, ayaw nating magkasakit, ayaw nating maaksidente. Natatakot tayo doon, di po ba? Pero, sabi ng Panginoon, wag lang yung katakutan nyo, may kakayanang pumatay ng katawan, puminsala ng katawan. Pero walang kakayanan na magbulid ng ating katawan at ng ating espiritu, ng ating kaluluwa, doon sa walang hanggang kaparusahan. At alam po ninyo mga kapatid, meron pong bunga yung tunay na pagkatakot sa Panginoong Jesus. Results of fearing the Lord, it brings pleasure to the Lord. Psalms 147:11. It brings acceptance with God, Acts 10:35. It brings the mercy of God, Psalms 103:17. It brings blessing, Psalms 112:1. It brings confidence, Proverbs 14:26. It brings separation from evil, Proverbs 16:6. It brings answered prayer, Psalms 145:19. And it brings long life, Proverbs 10:27. Kapag tayo nagkaroon po ng tunay na pagkatakot sa Panginoon, fear of the Lord is the kind of awesome reverence towards God that motivate us to turn away from evil and serve God faithfully at all times.
Ito po yung sinasabing totoong pagkatakot. Isang uri ng paggalang sa Diyos. Hindi yung natatakot dahil parurusahan ako, dahil kagagalitan ako, dahil papaluin ako. Ito pong pagkatakot na ito ay may pagkatakot na paggalang na nagtutulak sa atin upang umiwas sa paggawa ng kasamaan at maglingkod sa Diyos na may katapatan sa lahat ng pagkakataon. At yun po ang nais ng Panginoon. Minsan nga po, merong isang bata na inalok ng kanyang mga kaibigan. Ang sabi niya, tikman mo to. Hindi naman, wala naman tong epekto sa iyo. Masarap nga ito eh. Pero alam niyo, sabi ng bata, sabi ng nanay ko, hindi daw magandang gumamit niyan. Eh wala naman siya eh. Natatakot ka sa kanya, hindi mo naman siya kasama. Hindi, sabi ng nanay ko, hindi raw maganda yan. Masama yan. Yun ang takot. Takot na gumawa ng masama kahit inuudyukan ka na gumawa ng masama. Hindi yung takot na nanginginig ka lang kasi pag ginawa ko to, paparusahan ako. Kapag ginawa ko to, magkakaroon ako ng anumang bagay na hindi maganda sa aking katawan. Yung takot po na sinasabi dito, paggalang, pagrespeto, pagsunod, pagmamahal, at pakikipag-unawaan ng mabuti. Hindi siya yung klase ng takot na hindi kailanman nag-iisip tungkol sa Diyos kapag maayos ang lahat. At pagkatapos ay nanginginig sa posibilidad na haharapin parusa kapag nagawa na niya yung masama. Kaya mali ang pagkatakot na ipinapakita ng mga taga-Samaria noon. Takot nga sila sa Diyos, pero yung kanilang rituals, yung kanilang practices, hindi nagpapakita ng takot. 2 Kings 17:25-26, and it was so. At the beginning of their dwelling there, they did not fear the Lord, therefore the Lord sent lions among them, which killed some of them. So they spoke to the king of Assyria, saying, the nation whom you have removed and placed in the cities of Samaria do not know the rituals of the God of the land. Therefore, he has sent lions among them. And indeed, they are killing them because they do not know the rituals of God of the land. Ang totoo, mga kapatid, hindi nila kailanman naisip ang Diyos o nagkaroon sila ng galang dito. Takot sila sa mga leon, kaya sila napilitang sumamba sa Diyos. Kasi pag hindi ka sumamba, papakainin ka sa leon. Eh sinong hindi matatakot? Di ipakita mo nang sumasamba ka na? Ipakita mo na sumusunod ka? Diba? Di ba minsan ganyan tayo, nung tayo yung mga bata pa? Bakit mo ginagawa? Tatakot ako kay nanay eh. Minsan niya po, yung isa po naming kaibigan, binibigyan siya ng pagkain ng kanyang kapitbahay. Sabi, ayoko po niyan. Bakit to? Bakit ayaw mo? Okay naman to. Maayos naman to. Tatakot po ako kay tatay. Pero wala naman si tatay. Di ba? Natatakot dahil sa parusa. Katulad ng maraming tao sa ngayon who thinks of God only when they are ill, forgetting Him when they are well. Naiisip lamang ang Diyos ng tao kapag may sakit, nakakalimutan siya kapag siya'y magaling na. Di po ba, panay ang pangako, kapag gumaling lang ako, magpapatay ako ng baboy. Iimbitahan ko lahat ng mga kamag-anak ko para pumunta dito. Gumaling lang ako. Magsisimba ako ng 10 beses sa lugar na iyon. Pero nung gumaling, nakalimutan na lahat ng ipinangako. Katulad ng maraming tao sa ngayon who thinks of God only during their calamities, but not during their joys. Maraming tao sa ngayon who thinks of God only when faced with problems, but not when enjoying prosperity. Di po ba? Naiisip lamang ng tao ang Diyos kapag naaharap sa mga problema, sa mga kalamidad ng buhay. Lahat tatawagan. Di po ba? Nito nga pong marami pong mga kalamidad na dumaan sa ating bansa. Ang dami nagpo-post ng tumatawag talaga sa Panginoong Hesus. Talagang mga nakadapa. Nung panahong dumadaan yung kalamidad.
Pero ngayon, nakikita pa ba natin sila? Nung during pandemic, ang dami mga bansa na inabot po noong matindi pong karamdaman na nakakahawang yon. Maraming mga tao sa lansangan nakaluhod. Tumatawag sa Panginoon. Pero ngayon, nasa na sila? Nagpo-post pa ba uli sila ng mga ganong mga uri? Ang aral, kung lalapit lamang tayo sa Diyos kapag may problema, wala tayong pinagkakaiba sa relihiyon ng mga nakatira sa Samaria noon. Nakilala lang ang Diyos kapag kami pangangailangan. Sisimba lang sa Panginoon kapag merong problemang kinakaharap. Ang totoong takot sa Diyos ay may paghanga, paggalang, pagsunod, pag-ibig, at hindi dahil sa takot sa paghuhukom o kaparusahan. Kaya siyasatin natin ang ating sarili. Totoo ba ang pagkatakot ko? Ito ba'y takot na may paggalang, pagrespeto, at maayos na pakikiugnay sa ating Panginoon? Sa paghahambing ng relihiyon ng mga Samaritano noon, sa mga nagsasabing Kristiyano ngayon, ay parehong a religion of form. Method, system, process. Makikita po natin ang ebidensya na talagang ang mga dayuhang naninirahan noon sa Samaria ay may sistema ng paglilingkod sa kanilang pinaniniwalaang Diyos. 2 Kings 17:33-34. Ngunit patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, tulad ng kinaugalian ng mga bansang pinanggalingan nila. Simula noon, iyon na ang naging paraan ng kanilang pagsamba. Hindi nila sinasamba si Yahweh sa tamang paraan, hindi rin nila sinusunod ang mga tuntunin at katusang ibinigay sa mga anak ni Jacob na pinangalanan niyang Israel. So they continue to serve their carved images, kahit na sumasamba sila sa Diyos. Patuloy sila sa pagsamba sa mga kinaugalian nila, sa mga natutunan nila, sa mga itinuro sa kanila noon pa. Kaya, the service they rendered to the Lord possessed form, but not substance. Puro forma lang, puro method lang, puro activities lang, pero walang laman. Minsan ay nagaganap din po ang ganitong uri ng paniniwala at pagsamba ng kapatiran. Hindi taos-pusong paglilingkod sa Panginoong Diyos ang ginagawa, kundi pakitang tao lamang. Anong mapapala natin kung palakpakan tayo ng mga tao? Hangaan. Bigyan ng maraming likes at saka heart. Di ba? Anong mapapala natin? Sabi po nung isang mahusay na manganganta, isa po sa linya ng kanyang kanta, habang kayo pumapalakpak, tumataas ang aking lipad. At habang pinapalakpakan niyo ako, lipad ako ng lipad. Pero pag walang palakpak, wala na. Di ba? Ganun po yung mga nasa showbiz, business. Makikita mo kapag hinahangaan sila. Pero kapag katapos na noon, wala na. Wala nang humahanga. Man needs physical ways, forms, systems, or methods to express his spiritual devotion. Mahalaga po ito. Tulad halimbawa sa atin, Lord's Supper, singing, prayer, giving, etc. All have form. Lahat ito ay paraan. Di ba? Mahalaga po iyon, mga kapatid. Ngunit, kung ang pasunod sa proseso, methods, forms ay walang laman o walang mabuting bunga sa buhay ng tao, ang ginagawang spiritual activities ay isang uri lamang ng pagkukunwari. Dahil kaya po meron po tayong worship team, music team, no? Meron tayong mga nagtuturo dito sa Bible studies. Hindi po para ipakita na mahusay sila, magaling sila yung mga specialist. No, hindi po. Alam niyo po ang purpose? Para turuan tayo na gawin ito kapag tayo'y nag-iisa na. Dahil ang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon ay personal. Ito pong ginagawa natin ito ay pagpapalakas ang loob sa isa't isa. Pero ang totoong laban ng buhay, ang totoong pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, kapag tayo nag-iisa na. At doon tayo nakikita ng Panginoon. Kamusta ang ating prayer? Kapag tayo nag-iisa, nagdadasal ba tayo? Nang totoo,
Yung hindi po parang monotonous lang ang pagpupray. Kamusta tayo pagka tayo'y maawit? Kaya tayo po ay inaawitan, nag-aawitan tayo dito. Kasi tinuturuan tayong umawit ng mag-isa mismo sa ating Diyos. Kasi ang dealings ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay personal. Hindi for family. Di ba? Hindi po pang congregation lang. No, hindi. Individually, kinakausap tayo ng Diyos. Matthew 15:7-8. Hypocrites, well did Isaiah prophesy about you, saying, these people draw near to me with their mouth, and honor me with their lips, but their heart is far from me. Anong sabi mismo ng Panginoong Jesus? Tama ang sinabi ni Propeta Isaiah, sabi niya, tungkol sa inyo. Sabi ng Panginoong Jesus sa mga taong nakaharap niya, ang paggalang sa akin ng bayang ito'y pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito nanggagaling. Nababasa ng Diyos kung ano ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Kaya maraming kapatirang Kristiyano ang guilty kapag umaawit sila ng ganitong awitin. They sing, give me the Bible, but they never read it. They sing, here am I, send me, but are not willing to go or do. Ang iba nga po, nakataas pa ang kamay, nakapikit ang kanilang mga mata, habang umaawit ng kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Di ba? Yung nag-iisang buhay, hindi maibigay, 1,000 pa kaya maibigay. Offering, ikapo, kaloob nga, ayaw magbigay, buhay pa kaya ang ibigay. Di ba ang sarap kantahin noon? Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ganun pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit, upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng kakantahin na ba natin to? Hindi na tayo magmemensahe. Ganun ba tayo? Magaling sa labas, performance lang ba 'yon? 'Di ba? Kung yun yung isa lang eh. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin sa 24 hours, 1 oras lang naman eh. 1 oras saan? Sa pananalangin at pagkausap sa Kanya. Sa 1 linggo, hinihingi 1 araw lang. Sa 100%, hinihingi 10% lang. Tapos aawitin pa natin itong kung mayroon lang akong 1,000 buhay. Totoo ba tayo doon? Lalagyan pa natin gaya ng dagat na, no? O ano-ano pa mga, Di ba? Ganun, minsan ganun tayo eh. Pero sa harap ng Diyos, totoo ba yon? Kaya ba nating awitin yun ng ganun ang ating pag-i-emote pag tayo nag-iisa? Paano kapag tayo nag-iisa? Alam niyo po ba na chinecheck tayo ng Diyos pag tayo nag-iisa na? Hindi yun dito. Kapag tayo nag-iisa na, ganun ang pagdidil ng Panginoon. Ginagamit niya itong mga activities na ito, itong building na ito, itong ating pagsasama-samang ito, kasi gusto niya i-grade tayo individually. Ang Panginoon po ay parang isang guro. Isang magulang ang pumunta sa teacher ng kanyang anak at nagrereklamo, bakit daw ganun ang grade ng kanyang anak? Ang ginawa ng teacher, pinakita sa magulang yung lahat ng quizzes binigay. O yan po ang resulta ng quizzes nyo, ng mga anak nyo. Diyan po, yan po ang resulta kung bakit ganyan po ang grade ng anak nyo. Hindi naman po kami teacher na tumitingala lang sa langit and then bibigyan namin ng grade. Ito, 100 ito. Ganun ba ang Panginoon? Hindi po eh. Pansinin po natin kung paano ipakita ni David sa kanyang awitin ang tunay na pagsamba at paniniwala niya sa tunay na Diyos. Psalms 138 verse 1, with all my heart I praise you, Lord. In the presence of angels I will sing your praises. Psalms 146, 1 and 2, shout praises to the Lord.
With all that I am, I will shout His praises. I will sing and praise the Lord, God, as long as I live. Psalms 147:1. Shout praises to the Lord. Our God is kind, and it is right and good to sing praises to Him. Tularan po natin si David sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. May methods, may substance, at ang pagpupuri niya ay address directly to God, not to please people. Kaya po kahit po yung mga sumasayaw na kaloob dito, ang tawag po diyan, hindi performance. Alam niyo kung ano? Pray-formance. Ginagawa sa paraan ng pananalangin. Kaya kung lagi natin pupunayin, bakit naman ganun ang sayo noon? Bakit naman ganun ang kanta noon? Ginagawa niya yon alay sa Panginoon. At yun ang best niya. Hindi po sila lumalagay dito sa ating unahan, ginagawa ang mga activities na ito para punahin natin. Tinuturuan lang tayo na gawin din ng ganon with all our hearts. Hindi po performance, pray-formance. Kaya mga kapatid, siyasatin natin ngayon ang ating sarili. Nagpe-perform ba lang tayo? Tao lang po ang papalakpak sa atin. Pero kung tayo nagpe-pray form, ang Diyos ang ating kausap. Sa paghahambing ng relihiyon ng mga Samaritano noon, sa mga nagsasabing Kristiyano ngayon, parehong a religion of compromise. 2 Kings 17:41. Even while these people were worshiping the Lord, they were serving their idols. To this day, their children and grandchildren continue to do as their ancestors did. So kahit yung apo at kaapu-apuhan na isalin, talagang, alam nyo, kapag kasinsir ka sa ginagawa mo, nakakahawa yun eh. No? Wala naman no tayong nakita nung araw na nag-i-evangelize sa kanilang mga relihiyon. Yung mga kinagis niya nating relihiyon ng araw. Pero makikita mo, agang-aga pa lang, pagkalinggo ng umaga, yung manang nandun na sa kanto, nakabantay, talagang puting-puti ang suot ng damit. Never niyang kinausap yung kanyang mga apo, anak, na sumama kayo sa akin. No, hindi. Pero yung dedication nila, kitang-kita natin. Ang aga, yung mga manong, ay naku, ang aga niyan. Di ba ho? Meron po kaming kamag-anak din ganyan eh. Sobrang deboto talaga sa kanilang paniniwala. Wala akong nakitang, oy, sumama kayo sa akin. Hindi. Talagang dedicated sila. Walang bagyo, walang maaraw. Basta meron silang, anong tawag nila roon? Meron silang pagtatalaga, meron silang pag-duty o paglilingkod. Maaga talaga sila. Kaya nga naman, itong mga anak ng mga Samaritano, ng mga nakatira sa Samaria, pati mga apo nila, pati mga anak nila, kasama. Sa kalagayan ng mga nakatira sa Samaria noon, they gave God lip service, but they gave the idols their true service. Sabi dito, paimbabaw, pakunwari ang paglilingkod na ginagawa nila sa Diyos ng Israel. Pero sa kanilang Diyosan ay totoo at taimtim ang kanilang paglilingkod. Bakit to? Naitanim eh. Bata pa lang. Kaya totoo yung sinasabi ng Biblia, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bata pa lang, ituro mo na. Bata pa lang, turo mo na kung ano yung mabuti. Kasi pagtanda niya, yun ang magiging lifestyle niya. Alam niyo po yung mga kaloob na nandito? Yung mga bata. Ilang taon sila tinuruan? 5 taon. Si Nicole po, 5 taon. Pag nakita niyo po siya, meron po mga video nung nagsisimulaan day by day. Para mga kutong lupa yung mga batang iyan na nagsasayaw doon sa unahan sa harap ng kalipayan. Kasi ang liliit pa nila, si Faith, si Eugene, kasama po si Jerome. Sila po yung 4 na mga, ang babata pa nila. Tsinatsaga ng mga nanay na dinadala roon sa litra nung araw para turuan ng isang kalaob dancers para sa pagsasayaw. At ngayon, sila na po ang nagtuturo. Pero maliliit pa. Hanggang ngayon, naging buhay na nila ito ang pag-aaral. So, mga kapatid, bata pa lang, tinuturuan na. So, gano'n na nangyayari sa ngayon sa buhay ng mga nagsasabing Kristiyano sila ngayon.
when they seek to serve God while also serving the world. Kapag sila'y nagtatangkang maglingkod sa tunay na Diyos, habang sinusubukan din nilang paglingkuran ng mundo. Kaya nagbigay ang babala ang Panginoon sa mga gumagawa ng compromising. Matthew 6:23, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Iyan ang sabi ng Panginoon, hindi makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo. Sapagkat magiging loyal ka sa isa, yung isa, hindi. Hindi mo may bibigay yung full time mo sa isa pareho. Pareho kayong full time, hindi po pwede. Kasi yung isa magdidemand ng full time, yung isa magdidemand din ng full time. Eh di 50-50 lang yon. Hindi talaga full time ang may bibigay mo. Magiging tapat siya sa isa at hahamakin ng isa. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay. Kapag sinusubukan ng tao na paglingkuran ng Diyos at ang kayamanan, palaging nananalo alin? Ang mundo. Walang mawawala sa Panginoong Hesus kung paglingkuran man siya ng tao. Yan ang ating tandaan, mga kapatid. Walang mawawala sa Panginoong Hesus. Paglingkuran man siya ng tao o hindi, mananatili pa rin siyang Diyos. Pero kapag sinubukan mo maglingkod sa dalawang Panginoon, ikaw ang pagod, ikaw ang lugi, ikaw ang talo, pero ang mundo ang panalo. Ubos ang lakas mo. Ubos ang buhay mo. Pero wala kang na panalunan. Kapag dalawa ang loyalty mo. However, God cannot tolerate compromise as He requires a total commitment to Him, regardless of the cost. Sa Old Testament, Deuteronomy 6:5, 14 and 15, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Do not follow other gods, the gods of the peoples around you. For the Lord your God, who is among you, is a jealous God, and His anger will burst against you, and He will destroy you from the face of the world. Ang Diyos po ay mapanibaguhuin. Siloso siya. Siya po ay silosong Diyos. Ayaw niya na may kahati. Ito ang turo ng Old Testament. Pagdating ng New Testament, Luke 14:26-33, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Ang aral, as a follower of Jesus, to compromise with the world is to commit spiritual adultery. Ganon ang pagtingin ng maraming mga mangangaral at theologian sa half-half commitment. Para kang nangangalunya. Di ba? So sa pagbubulay-bulay ng mga aral mula sa Biblia, ipinakita sa atin ang pagkakamali ng relihiyong pinaniniwalaan ng mga taga-Samaria. They have a religion of fear, form, and compromise. Tayo mga nagsasabing tagasunod ng Panginoong Jesucristo, madali tayong maging katulad ng mga taga-Samaria kung pakitang tao lamang ang ating pagkatakot, paglilingkod, pagmamahal at pagsunod sa mga salita ng Diyos. Kaya seryoso ang sinasabi ng Panginoon. Matthew 6:1, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo na mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa nyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Sayang ang lahat ng effort kung pakitang tao lang. Sayang ang damit. Sayang ang pamasahe. Sayang, maraming sayang. Masasayang kung pakitang tao lang. Anong mapapalaan natin kung pakitang tao lang? Ang lahat at hindi talaga totohanan ng ating ginagawang paglilingkod. Sino magsasabing totohanan? Ikaw at ang Panginoon. Hindi ako, hindi ang iyong katabi, hindi ang iyong asawa, hindi ang sinumang tao. Sinasabi ito sa atin ngayon para siyasatin natin ngayon ang ating sarili. Sapagkat kinakausap tayo ng Diyos individually. Sa ating pamamahinga, sa ating pag-iisa, kahit sa ating pagdadrive ng sasakyan, kahit sa ating mga ginagawa, merong audible voice of
ang Diyos na ikaw lang ang nakakarinig. Ang Diyos ay hindi sumisigaw. Ang Diyos ay hindi mahilig sa malalakas. Nagsasalita siya ng mahinahon. Ang totoo, pabulong. Naririnig mo ba ang bulong ng Diyos? O hindi mo pinapansin? Natatandaan niyo yung kwento po ni Samuel? Yung batang si Samuel, nung kinausap siya ng Panginoon, madaling araw siya kinausap ng Panginoon. Naririnig niya pero akala niya tinatawag siya ni sacerdote Eli. Kaya sa tuwing maririnig niya ang pangalang Samuel, Samuel, agad siyang bumabang at pumupunta siya doon sa sacerdote na nakatira din sa templo. At ang sabi niya, bakit po ninyo ako tinatawag? Sabi nung sacerdote, hindi kita tinatawag. Matulog ka na lang. Bumalik ulit si Samuel, 3 beses niya. 3 beses din siyang bumalik sa sacerdote. At lagi niya tinatawag, bakit niyo po ako tinatawag? Nung pangatlo na, sabi nung sacerdote, ganito ang sabihin mo kapag tinawag ka uli. Sabihin mo, nakikinig ang iyong lingkod, magsalita po kayo, Panginoon. At nung kinausap siya ng Panginoon, ganun niya ang kanyang narinig. Tandaan niyo mga kapatid, kinakausap tayo ng Panginoon kapag tayo po ay nananahimik. Hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos kapag magulo ang iyong isip. Pagbagabag ang iyong kalooban. Kapag ikaw ay naliligalig. Hindi. Maririnig mo sa panahong ikaw ay nagbubulay-bulay. Kaya nga daw po nung araw, lagi pong merong, alam niyo yung silyon o yung tongga-tongga ang mga matatanda nung araw. Sino po ang meron noon sa bahay? O kaya duyan sa ilalim ng silong. Andun ang mga matatanda tuwing hapon, kukuya-kuya-koy, kukuya-kuya-koy. At kapag nagtanong ka sa kanila, ang talino ng sagot. At kapag ikaw ang nagtanong sa matatanda at nonsense ang itatanong mo, ngingitian ka lang. Dahil wala kalatoy-latoy ang tanong mo. Kasi yung talino nila, nakuha nila sa Panginoon. Tayo mga kapatid, marami tayong alam. Marami tayong matututunan sa Biblia. Pero bakit hindi natin ma-apply sa buhay? Lagi tayong abala eh. Lagi tayong pagod. Lagi natin gustong tapusin ang lahat ng trabaho sa buong maghapon. At ang nagiging bunga, no? Sobrang pagod. Sobrang stress. Pati nga ho buhok eh, na-stress. Kaya nauso ho yung relax sa buhok, alam niyo po ba yan? Nakaka-split ends. Tingnan niyo ang mga buhok ng mga babae. Kaya kapag kahon na riband dyan, huwag niyong gagalawin. No, bawal maligo ng maraming shampoo, conditioner lang. Yeah. Sipin niyo ang stress, pati buhok, na-stress. Kahit nga bata eh, na-stress. Bakit di tayo magpahinga sa Panginoon? Lumayo-layo muna kayo sa ibang. Kaya alam niyo po ba yung mga mayayaman? May rest house. May rest house po ba kayo? Sigurado mayaman kayo pag may rest house kayo. No? Bakit to? Kasi lumalayo talaga sila sa magulong mundo ng kanilang araw-araw na buhay. Gusto nila makapahinga. Diba? Mga kapatid, nagpahinga na po ba tayo sa Panginoon? Hindi natin madadaya pagkat makikita tayo sa ating mga ginagawa. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, nawa sa aming pong tuwina na pagpunta sa lugar na ito, sa bahay panambahang ito, Panginoong Diyos, papahingahin niyo ang aming puso. Papahingahin niyo ang aming isip. Gusto namin, Panginoon, na makatagpo kayo. Maranasan ang inyong yakap. Maranasan ang inyong pagmamahal. Maranasan ang pagbibigay niyo sa amin ng kapanatagan, ng katiwasayan, ng kalakasan. Panginoon, iyon po ang aming dasal.
Payapain niyo po kami, aming Panginoon. Nais namin, Panginoon, na marinig ang inyong tinig, sapagkat ang buhay namin ay hindi lamang dito. Lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa ay maglalaho, maging ang aming buhay, maging ang aming tinatangkilik, lahat ito mawawala. Subalit ang iyong mga salita, kailanman ay hindi maglalaho, kailanman ay hindi mawawala. Mananatili ito, magpakailan-kailan paman. Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa, pag-ipunan po namin, magbigay kami ng maraming panahon, ng quality time, para pagbulayan at sundin at sundan ang inyong mga salita. Panginoon, mangusap po kayo sa amin. Patuloy niyo kaming gabayan at patnubayan. At marinig nawa namin, Panginoon, lagi ang inyong tinig. Salamat po, aming Panginoon. Purihin ang inyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan niyo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan niyo'y walang katulad. Kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan niyo. Tayo pong lahat ay manalangin. Patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan sa umagang ito, aming Panginoon. Maraming salamat sa kalayaan ng aming pagsamba. Salamat, Panginoon, dahil dinako po ninyo kami upang makarinig ng inyong salita. Salamat, Panginoon, na kung saan inyo po muli kaming tinuruan, Panginoon, na patuloy na magpahinga sa inyo. Katotohanan, Panginoon, na nakakapagod po, pero maraming salamat dahil sa kapahingahan na dulot po ninyo, Panginoon. Narito kami, Panginoon, at patuloy na sumasamba sa inyo. Kalaki po ng aming pagsamba, Panginoon. Narito po ang aming handog at ika po. Amin po itong dinudulog sa iyo at ibibigay, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapala sa amin. Salamat po, Panginoon. Tanggapin po ninyo ang aming alay para sa inyo.
Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kamay naghahandog tanging alay mula sa puso ko'y tigil sa salamat ang hatid upang salita niyo ay palaganapin mapalawak ang makalangit na gawain. Pinig na umawit, mga papuri ang inihatid. Sa salamat ang sinasampi, kagalakay walang patid. Buong sayang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit. Bunga ng mayaman, ninyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamainam ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa inyo rin ang galing. Nanalat tungo sa inyong gawain. Walhati sa Diyos na may likha sa aming handog. Malugod kayo nawa. Hindi madadaya pagkat nakikita sa gawa. Purihin at palakpakan natin muli ang ating Panginoon. The true praise and worship will happen after this church service. Monday hanggang Saturday, pagbalik uli natin dito, magpapalakasan po tayo. Sa pagkakataon ito, nais po natin na hilingin yung first time attendees. Kung mayroon po, pwede po bang mahilingan na kayo ay tumayo? Ayan. Kung wala naman, welcome pong muli ang bawat isa. At atin pong patuloy na ipamalita yung ating worship celebration every Sunday at 10 a.m. dito po sa ating bulwagan. At para po sa may nais or kayo po ay inaanyayahan na dumalo para sa ating araw-araw virtual Bible study, ito po yung mga schedules. Every Monday po at 7:30 p.m., yan po ay dinadaluhan ng mga kapatiran natin sa Daang Hari BS Group. Wednesday po at 6 p.m., meron po tayong kapatiran naman sa Japan para sa kanilang BS Bible Study Group. Wednesday po, meron po tayong online worship celebration. Thursday po, meron tayo at 5 p.m. Yan po ay dinadaluhan ng General Trias BS Group. Susundan po yan ng 6 p.m. para naman po sa ating Thursday BS Group. At Friday po, meron pong 7:30 p.m. para po sa Friday BS Group. Saturday po at 8 a.m. para po sa ating Saturday BS Group. And Sunday at 7:30 p.m. mamaya po para po sa ating Sunday BS Group. Nagkakaroon din po ng Youth Bible Study ang ating mga kabataan every Sunday after our worship. At para naman po sa ating fundraising, ayan po, headed by our youth, no? Meron po silang fundraising for a cup. Yung mga color po ay black, khaki, white, and navy blue. Yan po ay nagkakahalaga ng 200 pesos. Pwede po kayo mag-pre-order sa ating mga youth, no? Kay Ate Abby, Kuya Eugene, kay Ate Nicole, at kay Ate Faith. So please support our youth
for this fundraising. At para naman po sa ating kaloob and donations, you can deposit through our BDO and BPI account na nasa ating mga screens. Tayo din po ay inaanyayahan para sa ating Adult Sunday School. Ito naman po yung mga topics: salvation, basic growth, advanced growth, church membership, and cultural redemption. Pwede nyo pong kontakin si Ate Joy Salazar for the registration. Magkakaroon din po tayo ng ministry meeting and prayer schedule. Ito po, nakaschedule today ang ating music team, ministry, at magkakaroon din po tayo mga presider ng short meeting after this worship celebration. At para naman po sa ating Holy Communion celebration that will happen on Sunday, March 1, during our worship celebration. Inaanyayahan po ang bawat isa para sa makiisa sa celebration po na ito. At para po sa iba pang mga katanungan, pwede kayong tumawag or mag-text sa Smart and Globe number na nasa screen. Purihin ang dakila at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus, ngayon at magpakailanman. Tumayo po tayong lahat, tayo magwakas sa panalangin. Aming Diyos, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat muli, Panginoon, para na naman po kaming isang punong-puno ng inyong pagpapala, para kaming isang gadget na na-charge na naman spiritually sa aming pong buhay pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon. Ang dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa sa amin na ngayon po ay tumanggap ng mga pagpapala ninyo, pagtuturo ninyo, hamon ninyo, Panginoon. Masumpungan po nawa ninyo kami na mula ngayon hanggang sa mga darating pa mga araw, masumpungan nyo kami na kami po iisahang sumasamba sa inyo ng taimtim, nananalangin ng taimtim, sapagkat totoo, Panginoon, na kayo'y nangungusap sa amin. Ang inyong pakikipag-usap sa amin ay napaka-seryoso, Panginoon. At hindi po kayo nagbibiro. Kaya, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa masumpungan nyo kami, Panginoon, na patuloy na naghahangad na lalong mapalapit sa inyo, lalo kayong makilala pa sa aming buhay, at pakahangarin na kayo ay paglingkuran habang kami po ay nabubuhay. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na ito, Panginoon, samahan at gabayan muli mula ngayon hanggang sa mga darating pa mga araw sa kanilang pagtupad ng kanilang mga responsibilidad bilang individual, bilang isang ama, ina, at sa mga anak na kasakasama rin po namin ngayon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa buong sanlinggong ito ay patuloy na ingatan nyo kami. Lukuban nyo kami ng inyong kapangyarihan, ng inyong banal na dugo. Ilayo nyo kami sa anumang sakuna, anumang aksidente, anumang gawa at ng kaaway. Nawa, Panginoon, makatagpo namin kayo. Akbayan nyo po kami, Panginoon, sa buong sanlinggong ito. Samahan, gabayan. Kung kinakailangan kami kalungin, Panginoon, magpapakalong po kami sa inyo. At kung kinakailangan, Panginoon, na kami inyong paluin para kami madisiplina, para kami ay matuto, Lord, hinahayaan po namin at ipinauubaya po namin sa inyo ang aming buong buhay sapagkat alam namin na wala kayong gagawin kundi para sa aming kabutihan lamang. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa inyo sa araw na ito. Salamat po sa buong sanlinggo, sa buhay, sa lakas, sa pagpapala, sa inyong patnubay, hindi lamang po sa amin, kundi sa aming mga mahal sa buhay. Hindi man po namin sila kapiling ngayon, saan man sila naroon, ingatan nyo sila. Maging sa mga kapatiran namin na nakasubaybay ngayon by FB page ng Day by Day Dasmariñas, pagpalain nyo po sila. May ilan po sa aming mga kapatid ay may mga karamdaman. Meron pong pisikal na sakit, Panginoon. Ang hiling ko't dalangin, aming Diyos, sa oras na ito, kayo po ang magdampi ng inyo po mapagpalang kamay sa mga kapatid naming ito at maranasan nila ang inyong kalapitan, ang inyong pagpapagaling, ang inyong kalakasan, ang inyong
kagamutan, Panginoon, sa kanilang karamdaman. Palakasin niyo po sila, Panginoon, at patibayin pa ang kanilang pananampalataya. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, at sa aming pansamantalang pagbahiwalay, ihatid niyo kami ng ligtas at payapa sa aming mga uuwian at gabayan niyo kami mula ngayon hanggang sa muli naming pagkikita sa lugar na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.